So what you see here right now is our very first fully automated case production of our 9mm. So from the head turn until the piercing, this is nearly fully automated, as this is assigned for our 9mm case production area. Yan naman po is dumidiretso po siya sa pag-set sa conveyor. Then, pupunta naman siya sa mga washing step. Tapos, susunod naman siya sa mga machines na yon for the piercing process. So, as you can see here, ito ang mga 9mm na mga cases, pero wala pa siyang fire hole. So dadaan sila sa mga machines na ito para ipalagyan ng fire hole. Then ito naman ang nalagyan na siya ng fire hole. So, ang nakikita nyo po dito, different machines din po sila to further process the ammunition cases. So, different processes po sila assigned to different calibers. Here right now po, we are in the visual loading and packaging area. So, after going through our visual inspection area, dadaan pa po sa QA inspection. And once na nag-pass na po for both those areas, good na po siya for loading, either sa loading or sa packaging. So, mapapansin nyo ho na some of these are just unprimed cases kasi some of our customers gusto po nila na baso lang. So, dito po, pagdating mo sa visual inspection area, 100% ng mga basyo po is ini-inspect ng mga visual inspectors po para ma-ensure po natin na pagdating po sa loading or sa packaging ng mga basyo is good po siya po. Now, ito po. Now, makikita nyo, once na na-insert na po si primer, may nilalagay po na chemical na what we call a primer proofing para ma-ensure mo na kahit malublog yung bala, makaka-fire pa rin mo siya. And ito naman kulay pula sa neck ko is what we call a mouth proofing naman. So, bale, both primer and yung loob ng bala ko. So, makita nyo po na ito na po yung loading machines na lahat ng pistol calibers. So, mula 9mm, 45, 40 S&W, lahat ng mga available na pistol calibers po namin. Itong area po na ito, dito namin niloload. So, yan na po yung basyo, yan po yung pistol, yan na po nilalagay yung powder. So, sabay-sabay na po sila pinakombine until loaded cartridge na po siya. So familiar po kasi kayo na brass jacket, meron din po kaming ino-offer na copper jacketed na ammunition. So sabay-sabay na rin po sila nilaload. So kanina po is yung for pistol calibers. This area naman is for all of our rifle calibers. Our 223 Remington,
our 308 Winchester, yung military calibers naman, 5.56, and our 7.62. We also load our 300 Blackout dito rin po. Makita nyo ho dito, sabay-sabay na lang ho siya. Dire-diretso na ho. Para ma-differentiate po siya kung 5.56 or 223, ito po. Yung hawak po niya ho na gauge is yung profile gauge po ho. So, hindi dapat standard. Napapasok sa. Yes po. Para ma-ensure po ho na yung yung ammo po ho makakapasok po sa chamber. Okay. And then, pinaka-what? So once na na-load na yung ammunition, so nakita nyo po kanina, meron pong visual inspection of the cases. So after na-load po yung ammunition, it goes through another visual inspection. So chine-check po ulit ng other imperfections po. For example po, may dent pa po once na na-load, baka po kasi magkaroon pa po ng dent or scratches. So para ma-ensure po na pagdating po kay customer, wala pa rin pong magkakaroon ng problema po. So itong area naman po is para sa loading ng shot shell po natin. So nag-offer po kasi si Armscor po ng marami pong types ng shot shell po. 12 gauge and 20 gauge. So ito yung various na 12 gauge and 20 gauge na shot shells na ina-offer ni Armscor. So yung kulay pula, nag-range siya mula double back and yung single slug. Yung kulay blue, yung birdshot, mula number 4 until number 8.5. And itong kulay puti, yung currently experimental po namin is rubber pellets. Now, ito na yung last area ng visual loading and packaging area. So, after it goes through the visual inspection of the cartridges, ready na po siya for packaging. So, ito naman, nakita nyo kanina is yung M193. This is our M855 na cartridges. The one labeled, with a green tip. Ayan po, para makita nyo po kung paano ginagawa yung green tip po. Ano po siya, military standard po siya para ma-label siya na meron po siyang steel for sa loob.